Pinunta ni Santino ang headquarter ni Detective Jonas. Hawak pa rin nilang dalawang lalaking nahuli nila. Silang mga taong pumasok sa loob ng kumpanya para sana patayin si Lian pero si Trixie ang tinamaan. Mr. Villafuerte, napadalaw kayo. Wika ni Detective Jonas nang makita niya si Santino at Justin. Nasaan ang mga bihag niyo? Tanong ni Santino. Giniya naman siya ni Detective Jonas sa underground. Akalain mo isang bahay bakasyonan lang ang headquarters ni Detective Jonas pero dito niya palaging dinediretso ang mga taong makapangyarihang taong nasa likod nila. Ayaw niyang idala muna sa presinto dahil iniisip niyang lahat ng mga maimpluwensyang tao ay may tauhan sa loob ng presinto. Dito ko na muna sila itatago hanggat hindi sila umaamin kung sinong nasa likod nila. Wika ni Detective Jonas nang makarating sila sa underground. Nakaupo sa upuan ng dalawang lalaki na kayukot mukhang tulog. Sinenyasan ni Santino si Jonas na buksan ng pintuan. Nang bumukas ng pintuan, ay pumasok naman si Santino. Blanko niyang tiningnan ang dalawang lalaki nakaupo na ikuyom niyang kamao niya. Gusto niyang durugin ang mga mukha ng mga to dahil sa pagtangka nilang pagpatay sa asawa niya. Hinawakan ni Santino ang buhok ng isang lalaki sa kato inangat. Nagising naman ang lalaki dahil sa ginawa ni Santino. Halos mapatayo to dahil sa gulat na makita niya si Santino. Kung hindi lang nakataling mga paa nito'y baka tuluyan tong napatayo't nawala ng balanse. Iniwas ang lalaking paningin niya. Nagising na rin ang isa niyang kasama dahil sa paggalaw ng isang lalaki. Alam kong kilala mo ko. Sinong boss niyo? Malamig ang seryoso niyang tanong. Hindi naman makasagot ang lalaki. Niyuko nitong ulo niya kaya sa pilitan niyang inangat ni Santino. Sagutin mong tanong ko. Sino nag-utos sa inyo para patayin ang asawa ko? May diing tanong ni Santino. Pilit na pinapakalmang sarili dahil baka mapatay niyang dalawang lalaki. Ilang beses din ba namin sasagutin ang tanong ninyo? Hindi namin alam. Binayaran lang kami para gawin ang inuutos sa amin. Nakamask ang lalaking kausap namin kaya hindi namin siya makikilala. Hindi namin alam kung sinong hinahanap niyo. Sagot na lalaking hawak ni Santino. Napaigting ang panga ni Santino. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang mga kaharap niya at alam niyang nagsisinungaling ang mga ito. Kung hindi aamin, patayin niyo na lang. Utos ni Santino. Tinignan niyang dalawang lalaki pero walang reaksyon ng mga to. Tila ba tanggap na nilang kapalaran nila. Sigurado ka ba kung papatayin natin sila, mahirapan tayong hanapin ang boss nila. Nagtangka ng magpakamatay yung isa, napigilan lang ng mga tauhan ko. Mas gugustuhin nilang mamatay kesa umamin, ani ni Jonas. Panandali ang nagsalubong ang mga kili ni Santino sa kamuling tinignan ng dalawang lalaki. Kung ganun, pahirapan niyo hanggang sa umamin. Araw-araw niyong iparamdam ang sakit. Sagot niya sa kato lumabas ng kwarto at umalis ng underground. Hinanap na rin namin ang mga taong bumaril kay Mr. Lucero. Kailangan nating malaman kung isa lang bang taong nag-uutos sa kanila. Hinahanap pa rin ng mga tauhan kong mga CCTV na posibleng nakuha ng mga nangyari kay Mr. Lucero. Babalitaan kita kaagad kapag may nalaman kami. Saad ni Detective Jonas. Tanging tangulang ang sinagot ni Santino sa katutuluyang lumabas. Tahimik lang namang nakasunod sa kanya si Justin. Naninibago si Justin sa pagiging seryoso ni Santino. Matagal na silang magkasama at nakita niya ng lahat ng ugali ni Santino pero iba yung aura nito ngayon. Siya yung taong hindi mo gugustuhin banggain. Napatahimik na lang si Justin sa tuwing naririnig niya kung paano magsalita si Santino. Ang tinig niyang punong-puno ng otoridad at tila nababalot ng yelo. Dahil sa lamig ay nang makasakay sila sa sakyan ay muli niyang tinignan sa salamin si Santinong nasa backseat. Nakasandal ito at nakapikit ang mga mata, salubong na naman ang mga kilay. Kung sa 2 taong nakalipas ay broken-hearted si Santino, ngayon naman ay tila nag-transform ito sa ibang pagkatao. Akala niya nakita niya ng lahat ng side ni Santino pero hindi pa rin pala. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Gagawin mong lahat, isasakripisyo mo pati ang buhay mo para lang sa taong minamahal mo. Babalik na ba tayo ng Manila? Tanong ni Justin. Oo, seryosong sagot nito. Hindi pa rin sanay si Justin na makitang sobrang seryoso ni Santino. Palaging salubong ang kilay nito dahil sa pagtulog. Alam niyang si Lian lang ang makakapagpalambot ulit kay Santino. Sa buong oras ng biyahe nila ay tahimik lang silang dalawa. Nakapikit ang mga mata ni Santino pero hindi naman ito tulog. Makalipas ang 2 oras ay nakarating na sila sa bahay. Pansamantalang nagstay si Justin sa bahay ni Santino dahil yun ang gusto ni Lian. Tumambay si Santino sa pool para magpahangin. Nakaupo siya sa sofa habang nakatingin sa kawalan. Salubong pa rin ang mga kilay niya, pilit niyang pinagsama-sama ang mga nalalaman niya.
Gusto niyang malaman kung iisa lang ba talagang mastermind o magkaibang taong nagutos na barilin si Warren at si Lian. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ilang linggo nang walang pahinga ang isip niya. Hindi siya mapapakali hanggat hindi paligtas ang bansang ito para sa asawa at isisilang niyang mga anak. Hinilot ni Santino ang sentido niya. Napatingin siya kay Justin na nagdala ng merienda sa kanya. Magmerienda ka na muna. Ipahinga mo na rin na muna ang isip mo. 2:00 na rin. 8:00 na ngayon ng umaga sa Switzerland. Hindi mo ba sila tatawagan? Anin ni Justin. Nataranta namang dinukot ni Santino ang phone niya sa bulsa niya. Nakalimutan niyang tawagan ng asawa niya. Magkaiba sila ng oras dahil nauna ng 6 na oras ng Pilipinas sa Switzerland. Dali-dali niya tinawagan si Lian. Nakakadalawang ring pa lang siya nang may sumagot dito kaagad. Napakunot ang noon ni Santino nang makita niyang ate niya. Bakit hawak mong phone ng asawa ko? Masungit na wika nito. Naiwan ni Lian ang phone niya dito sa sala. Nasa loob siya ng kwarto niya at naliligo pa. Kung gusto mo tumawag ka na lang mamaya. Sagot naman ni Paloma. Hindi na. Hihintayin ko na lang siya. Kumain na ba kayo? Malumanin ang wika ni Santino. Oo, bakit? Late ka yatang tumawag ngayon. Nagtatakang tanong ni Paloma dahil sa tuwing tatawag si Santino kay Lian, kumakain sila ng umagahan. Si Santino ang madalas na tumatawag dahil iniisip ni Lian na kapag siya ang tumawag kay Santino ay busy to. May tinapos lang ako. Kakauwi ko lang din ng bahay. Saan ka galing? Sabado naman ngayon at walang pasok. 2:00 na ng hapon dyan, hindi ba? Kung kailan wala kang pasok, saka ka pa na late tumawag. Buntis ang asawa mo, Zephyr. Kanina pa siya naghihintay ng tawag mo. Ni message nga raw ay wala siyang na-receive. Alam mo namang masyadong emotional ngayon si Lian dahil sa pagbabago ng hormones niya. Paninermo ni Paloma. Napubuntong hininga na lang si Santino. Sa sobrang okupado ng isip niya, hindi niya naalala ang tawagan ng asawa niya. Hinintay na ni Santino na matapos ang asawa niyang maligo. Kausap niya naman si Paloma habang naghihintay siya. Nakainom na ba siya ng vitamins niya? Naipalala mo ba lahat? Paninigurado ni Santino. Yun na lang ang palagi niyang tanong kapag tumatawag siya. Napapairap na lang si Paloma sa kanya. Oo nga, kailan ko pa ba uulitin o baka naman gusto mong i-update kita sa tuwing tatawag ka? Gusto mo bang sabihin ko pa sa'yo na kumain na si Lian? Nakainom na siya ng mga vitamins niya at nakaligo na rin ng bla 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 bla. Masungit na wika ni Paloma. Oo naman, bakit hindi? Nalaki ang mga mata ni Paloma sa kapatid niya. Are you serious? Inisasigaw ni Paloma. Napapangisi na lang si Santino dahil umaabot na naman sa Pilipinas ang galit ng ate niya. Hinahanap ka nga pala ng ex mo. Nagpunta sa kumpanya nung isang araw. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Nagkita na ba kayo ng kumag na yon? May dala pang flowers Pag-iiba ni Santino sa usapan. Natahimik naman si Paloma. Nagkita na ba kayo ulit? Is he courting you again? Hindi ba at kasal ng lalaking yun? Dagdag pa ni Santino. Aksidenteng nagkita kami nung nag-gender reveal kayo sa restaurant. Wala naman akong pakialam sa kanya Siya lang tong makulit na habol ng habol. Ang sabi niya sa akin, hiwalay na sila ng asawa niya. Pero habol pa rin siya ng habol sa kanya si Shaira. Napatunayan kasi ni JV na hindi niya anak ang anak ni Shaira. Napapailing na lang si Paloma. Napataas naman ang kilay ni Santino sa kasya na pangisi. Ano nga palang sinabi mo sa kanya nang makita mo siya? Kuryoso pang tanong ni Paloma. Bakit interesado ka? Akala ko ba wala ka nang pakialam sa lalaking yun? Napaismid naman si Paloma sa kanya. Kung sinabi mo kung nasan ako ngayon, gusto ko lang masiguradong hindi mo sinabi sa kanya kung nasan ako. Bakit ko naman sasabihin? Kasama mong asawa ko. Kapag nahanap ka nila, damay pati ang asawa ko. Prangkang sagot ni Santino. Muling napairap si Paloma. Talagang pinaparamdam mo lang sa akin na wala kang pakialam sa akin, no? Napaka-rude mo. Masungit na saad ni Paloma. Naputol ang pagtatalo nilang dalawa nang dumating na si Lian. Nakangiti na kaagad si Lian nang humarap siya sa kamera. Matamis na rin napangiti si Santino. Kamusta ka, love? Kumain ka na? Malambing niyang tanong. Naririnig naman ni Paloma lahat. Lumapit siya sa camera saka sinamaan ang tingin ng kapatid niya. Napaka-unfair mo talaga. Kapag akong kausap mo, ang tigas ng boses mo. Sinabi ko na rin na kumain na kami. Gusto mo pang ulitin sa asawa mo. Ani ito. Ikaw bang asawa ko? Kung ikaw ang asawa ko, I'll be gentle to you too. Gusto mo ba akong maging asawa? Sarkastikong wika ni Santino. Yak! Kadiri ka! Diyan na nga kayo! Sigaw ni Paloma saka umalis. Natatawa na lang si Santino at Lian sa kanya. Kumain ka na ba ng lunch? Tanong ni Lian. Tumango naman si Santino sa kanya. Kumusta na nga pala yung iniimbestigahan nyo?
Wala pa rin bang usad? Tanong niya kaagad. Gusto na ni Lian na matapos ang lahat na nangyayari sa kanila. Wala pa. Huwag mo nang alalahanin yun. Mag-focus ka sa sarili mo't ang anak natin. Siguraduhin mong walang mangyayari sa'yo, lalo na't wala ako sa tabi mo. Hindi kita mapupuntahan kaagad dahil ilang bundok at dagat ang layo natin. Ngumiti naman si Lian at tumango. Dobleng pag-iingat na nga po. Mabuti yun. Wika naman ni Santino saka sila panandali ang natahimik. Semeryosong mukha ni Santino habang nakatitig siya sa asawa niya. Isang linggo nang nakalipas simula nang umalis si Lian. Miss na kita, love. Sinserong saad ni Santino, tipid namang ngumiti si Lian. Alam mong miss na rin kita, bakit hindi ka nalang sumunod dito? Umalis na lang tayo ng Pilipinas para magkaroon tayo ng tahimik na buhay. Suggestion niya. Naisip ko na rin yun, pero habang buhay na lang ba tayo na magtatago? Paano kung mahanap nila tayo ulit at saktan ka? Mas mabuti na yung magsakripisyo tayo ng konti kaysa sa habang buhay na may takot sa puso ko na baka mawala ka sa akin dahil wala akong ginawa. Tatapusin ko to as soon as possible para makauwi ka na dito, hindi kaya mapuntahan kita dyan. Napanguso na lang si Lian pero napatango-tango na lang din. Nagustuhan mo ba dyan? Pag-iiba na naman ni Santino. Gumiti naman si Lian saka tumango. Super ganda. I love this place na love. Kung ano yung nakikita ko sa picture about this place, ganun din sa personal. Tahimik at tanggaan sa loob ng lugar na ito. Kung ganito kagandang lugar, kaya kong tumira dito habang buhay. Natutuwa niyang pagkwento. Masaya naman si Santino na gustuhan ng asawa niyang lugar na inihanda niya para kay Lian. Ang gusto niya talaga ay ang komportableng asawa niya. Bibisitahin kita next week. Saan mo gustong pumunta? Napaisip naman si Lian. Marami nang nakalista sa isip niya sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Marami akong gustong puntahan. Ililista ko na lang para kapag dumating ka dito, pasyal tayo. Excited na wika ni Lian na ikinatango naman ni Santino. Bakit hindi mo ayain si Ate Paloma para makalabas-labas ka? Masyado pang malamig dito, saka ikaw ang gusto kong kasama. Tila kiniliti naman ang puso ni Santino sa sinabi ng asawa niya. Palagi niya itong nakakasama pero kinikilig pa rin siya sa mga matatamis na sinasabi ng asawa niya. Sobrang miss na kita ang anak natin. Gusto ko na silang makausap ulit at maramdaman ng mga sipa nila. Nalungkot naman si Lian dahil ramdam niyang pangungulila sa kanya ng asawa niya. Mabilis na iniwas ni Lian ang paningin niya para mapigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Alam niyang nahihirapan na rin ang asawa niya sa nangyayari sa kanila ngayon pero sa tuwing kinakamusta niya ito, okay lang ang sagot. Kung wala pa namang nangyayari sa investigasyon, magstay ka na muna dito. Ani Lian pero umiling si Santino. Gusto ni Santino na mapabilis ang proseso ng pag-imbestiga nila. Konting tiis lang, makakasama ko kayo ulit. Tipid na lang nang umiti si Lian. Hindi niya naman mapipilit ang asawa niyang sumunod ito sa kanila. 2 linggo na simula nang makaalis ng bansa si Lian. Kunot noong nakatingin si Santino sa laptop niya. Para siyang bumubuo ng puzzle pero hindi niya mabuo. Pinagtagpi-tagpi niyang mga nalalaman niya pero hanggang ngayon, pakiramdam niya ay may kulang pa rin sa mga gusto niyang malaman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Santino. Tiniklop niya na muna ang laptop niya dahil ramdam niyang pananakit ng mga mata niya sa kakatitig niya sa laptop niya. Tinignan niya si Santinong nakaharap din sa laptop nito. Aalis tayo. Seryosong wika ni Santino kaya napatingin sa kanya si Justin. Saan tayo pupunta? Tanong ni Justin. Tumayo naman si Santino. Wala namang nagawa si Justin kundi ang sumunod. Kinuha niya na rin ang bag at susi ng sasakyan. Babalik tayo sa Batangas. May kailangan akong malaman. Aniya, nauna na itong umalis. Nakasunod naman sa likod niya si Justin. Okupadong isip ni Santino habang naglalakad. Pakiramdam niya, hindi lang isa ang taong kailangan nilang hanapin. Hindi lang isang taong gustong manakit kay Lian at hindi niya hayaang mangyari yon. Habang nasa biyahe sila ay tahimik lang si Santino. Nakapatong sa sentido niya, ang kamao niya habang nakasandal ang siko niya sa bintana. Nakafocus naman si Justin sa daan nila. Makalipas ang halos 2 oras ay nakarating na sila sa headquarters ni Detective Jonas. Hawak pa rin nilang mga bihag nila. Mr. Villafuerte, napadalaw ka ulit, wika ni Detective Jonas na makita niya si Santino. Gusto ko lang tanungin ng mga bihag niyo, blanko niyang sagot. Giniya naman ulit sila ni Detective Jonas sa underground ng villa. Paulit-ulit namin silang tinatanong pero hanggang ngayon wala pa rin sumasagot sa kanila. Sinasabi nilang mas gugustuhin nilang mamatay kaysa magsalita. Usal ni Detective Jonas habang naglalakad sila pababa ng hagdan. Pumasok sa loob si Santino sa personal interrogation room niya. Nakayuko na naman ng 2 lalaki at natutulog.
Pareho nangihina dahil sa pagpapahirap sa kanila ng mga tauhan ni Detective Jonas. Sanay niya sa ni Santino. Si Detective Jonas nagisingin ng mga bihag nila. Binuhusan naman nila ito ng malamig na tubig at sabay pa silang napasinghap at nagising. Inangat nilang ang mga ulo nila at nakita nila si Santino. Sa lubong ang mga kilay ni Santino tila umaapoy sa matinding galit ng mga mata niya. Kaya napaiwas ang tingin ng dalawang lalaki. Hindi ba talaga kayo magsasalita? Wika niya, walang sumagot sa kanila kaya napatango-tango si Santino. Kung ganun, kailangan ko na kayong daan sa dahas, aniya. Napatingin naman sa kanya si Justin at Detective Jonas. May hawak na bang alas si Santino para mapaamin ng mga bihag nila? Hindi ba't ang mga pangalan niyo'y Aris Corong at Ronel Castillo? Nakatira sa Cavite ang asawa mo Aris, kasama ang 3 niyong anak. Labandera ang source of income ng asawa mo, habang ikaw is killer. Hindi ba't asawa at anak mong mga to? Pinakita ni Santino mga picture na hawak niya. Nalaki naman ang mga mata ni Aris saka siya napalunok. Napangisi si Santino na makita niyang reaksyon ng mukha ng isang bihag. Tinignan niya naman ang isang lalaking di mapakali ang mga mata. Ikaw naman, gusto mo bang sabihin ko ang background ng pamilya mo? Baling niya sa isang bihag pero hindi ito nakasagot. Pinakita rin ni Santino ang picture ng pamilya ng isa pang bihag. Ito ang pamilya mo, hindi ba? Kung hindi tama ang sagot mo. Sa bawat tanong ko, isang member ng pamilya niyong mamamatay ngayon. May diing sabi ni Santino. Nilapitan ni Santino si Detective Jonas para utusan tumanguha ng malaking TV. Lumabas na si Detective Jonas para gawin ang utos si Santino. Ilang minuto lang namang nawala si Detective Jonas. Pagbalik niya dala niya ng TV, sinaksak nila to sa kakinunek ang phone ni Santino. Tumingin kayong dalawa sa TV. Motoridad na utos ni Santino. Walang nagawang dalawa kundi ang sumunod. Pareho nilang napanood ang mga pamilya nila. Live yan. Yan ang ginagawa nila ngayon. May mga sniper na nakatutok sa kanila. Kaya isang maling sagot, may mamamatay sa kanila. Aniya, saka siyang gumisi. Nagpupiglas naman ng isang bihag, nalisik na nakatingin kay Santino. Wala namang pakialam si Santino sa kanya. Akala ko ba, hawak sila ng mga taong yun. Wika ng isang bihag sa kasama niya, napailing naman ang lalaki. Hindi ko rin alam. Ang sabi nila, hawak nilang pamilya natin. Sagot ni Aris. Napapangisi na lang si Santino, napatitig naman si Justin kay Santino. Pakiramdam niya, hindi niya na ito kilala. Paanong nahanap ni Santino ang pamilya ng mga bihag nila? Kung sa bagay, hindi niya naman masisi si Santino dahil buhay ng asawa niya at mga magiging anak nilang nakasalalay kung hindi nila malaman ang mastermind sa pagtangkang pagpatay kay Lian. May mga picture o video ba silang ipinakita sa inyo na nagpapatunay na hawak nilang mga pamilya niyo? Ako may hawak sa leeg ng pamilya niyo kaya isang maling sagot patay ang isa sa kanila. Sisimulan ko ng magtanong, wika ni Santino. Napapalunok na lang ang dalawang bihag. Sino ang mastermind ng pagtangka niyong pagpatay sa asawa ko? Seryoso at malamig na tanong ni Santino. Nagsasabi kami ng totoo, isang lalaking nakamaskara ang lumapit sa amin at hindi namin makita ang mukha niya dahil may mask, sunglass at sombrero siya. Nakasakay sila sa isang itim na van. Pagkatapos silang ibigay sa amin ang impormasyon ng taong target namin, umalis na rin sila kaagad, sagot ni Aris. Naikuyom ni Santino ang kamao niya. Wala ba talaga siyang malalaman ngayon? Tumingin ako sa loob ng van. Ang napansin ko lang may kasama silang babaeng nasa 40s niya o 50 siguro. Hindi ako sigurado pero sa figura niya alam kong babae yun. Sabat naman ni Romel. Napapaisip si Santino kung sinong babae ang gustong manakit kay Lian. Kung matandang nakita nila, imposibleng si Bianca yun. Isang buwan na rin hindi nagpaparamdam sa kanya si Bianca. Sinong babaeng nakita ng mga bihag nila? May kinalaman ba kayo sa pagtangkang pagpatay din kay Warren Lucero? Sunod na tanong ni Santino. Mabilis na umiling ang dalawa. Hindi namin siya kilala. Ang target lang namin talaga ay yung Lian. Maniwala ka, wala kaming alam sa tinutukoy mo. Sagot ni Aris. Nang matapos tanungin ni Santino mga to ay lumabas na siya. Nakahinga naman ng maluwag ang mga bihag nila dahil walang nasaktan sa pamilya nila. Sinong pinahahanap mo sa mga pamilya nila? Kuryosong tanong ni Detective Jonas nang makakyat sila sa sala. Sinubukan din lang hanapin ang pamilya ng mga bihag nila pero hanggang ngayon bigo sila. Nanguha ko ng magagaling na agent para hanapin sila. Expensive but worth it. Sagot naman ni Santino, napatango-tango naman si Detective Jonas. Mayamang pamilyang mga Villafuerte kaya kayang-kaya lang nilang manguha ng mga secret agent. Mahal talagang mga fee nila pero advanced ang mga gamit nila.